And thirdly, renewal in our soul. Sabi sa 2 Corinthians 7 verse 1, because we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit. And let us work together complete holiness because we fear God. So napakahalaga pala no ng fear of the Lord. Napakahalaga nun para sa renewal ng ating soul. Kasi nga po, kapag wala po tayong fear of God, ano pong nangyayari? Rampant ang kasalanan. Rampant ang paggawa ng mali. Dahil wala po yung takot natin. And fear to God is next to wisdom. Para malaman natin kung ano yung tama sa mali, yung fear of God, reverence sa ating Panginoon, ang mag-guide sa atin. That's why God wants to renew us in our soul. Para maranasan natin yung rest from it. Na Lord, hindi ko na alam kung tama ba itong ginagawa ko. Hindi ko alam kung tama ba itong directions ko. Hindi ko alam kung tama itong mga choices ko. Natatakot ako, nangangamba ko, ito yung emotion ko. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako mag-praise, mag-worship, sumamba, manalangin sa'yo. But this, my spirit, O Lord God, my soul longs for more of you, O Lord God, with your promises sa buhay ko. And through your words, O Lord God, I know that I'll be cleansed. And everything, O Lord God, na nagdi-defile sa aking body, nagdi-defile sa akin, O Lord God, para ibigay yung tamang praises and worship, O Lord God, na karapat-dapat sa'yo, ay lalayuan ko. Because I fear, O Lord God, na masaktan ka. Dahil kasi, Lord, I fear, O Lord God, na makagawa ng kasalanan sa'yo para hindi na kita maramdaman. And yun din po yung kay prayer ni David, di ba? Natakot siya na, Lord, mawala ng lahat sa akin. Mawala na yung ari-arian ko, mawala na tong karayumanan ko, mawala na tong corona ko, mawala na ang pagiging hari ko, pero wag lang yung presensya mo. Alam niya kung bakit. Kasi mahirap pag ang presensya ng Diyos ang nawala sa buhay niya. Alam niyang hindi niya kayang mabuhay. Alam niyang hindi niya kayang kumilos at wala siyang magagawa without the presence of God. Kasi yun yung heart's desires niya. Yun yung kailangan niya. And through that Spirit of God na mag-guide sa kanya, alam niya yung refreshing and renewal. Kaya sa dami po ng pagpinagdaanan po ni David, nanatili siyang nakatayo. Biruin niyo po, si King Saul, wala siyang ginagawa. Kundi, father-in-law niya pa nga eh. Pero gusto pa rin siyang ipapatay. Na kahit anong gawin niya mabuti, nakikita pa rin masama laban sa kanya. Mga tao sa paligid niya bilang isang hari, gusto rin siyang patayin. Kasi feeling nila, kaya sila dumaranas ng problema, ng pagsubok dahil sa kanya bilang hari nila. Isa pa, si Absalom na anak niya, gusto rin siyang patayin para sa corona. Napakasakit nun, napakahirap ng mga pinagdaanan niya. Pero he keep trusting the Lord. And alam nyo, lahat sa psalms niya, awit niya sa ating Diyos, nandoon yung rest. Kasi alam niya na sa kamay, na sa presensya, sa pakpak ng Diyos, doon niya matatagpuan yung rest na kailangan niya. Nakakapagod man lahat ng mga problemang yun. Nakakapagod man lahat ng pinagdaanan niya yun. Pero alam niya na sulit sa presensya ng Diyos. Alam niya na sa presensya ng Diyos niya lang matatagpuan yun. Na kayang i-feel at magbigyan siya ng satisfaction na hindi kayang ibigay ng corona ng pagiging hari, ng otoridad, ng power at ng mga bagay na meron siya. But through the Lord who give him everything na pagtatagumpayan niya yun, he learned to trust in God. He learned to rest into the presence of God na kahit mahirap, Lord, I will trust you. Lord, kahit nasasaktan ako, I will trust you. Lord, kahit napapagod ako, I will trust you. Lord, kahit bumabagyo, I will rest in you, to your presence and to your mighty wings.